Nagbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang ating mga panauhin ngayong gabi na sina former Congresswoman Mitos Magsaysay and of course, si Congressman Egay Erice. George, yung inyong katanungan. Yung comment nyo, ma'am, doon sa sinabi po ni Congressman Egay, at the same time, yun nga po na kasi nagbanggit kasi ang Pangulo na hindi kami pwede magkasama dahil iba yung sinuportahan, iba yung mga pinapanindigan. Hindi po kaya yun ang naging dahilan sa inyong palagay na maliban doon sa result ng survey at maliban doon sa mga iba pang bagay-bagay na hindi kontento sa nangyayari sa cabinet, ay yun ang practically, it was the last straw which broke the camel's back. Well, unang-una, I just want to make it clear, hindi po ako ang official spokesman ni Vice President Binay, nor have I been authorized to speak on his behalf. Yes, I'm just, whatever I will say here is Your opinion. my own opinion, Of course, because I yes, don't naman talk to him on these matters. Well, kung titingnan ko lang yung history kasi ng mga Binay at saka ng mga Aquino, talagang goes way back. Admitted yun, 1986. At talagang naging malapit yung pamilya ni Pinoy, yung mga kapatid niya, kay Vice President Binay, na-appoint pa nga siyang OIC ng Makati, di po ba? Ngayon, yung nakita naman natin kung paano niya pinaglaban ng nanay ni Pinoy nung mga kudita nung time na President si Cory. So, siguro, nung 2010, hindi nga sila magkapartido. They were from different parties, pero they have so many people na yung tinatawag na ties that bind. The sisters went out and the relatives of Pinoy, some of them went out for Binay in 2010, kaya nagkaroon ng NOIB. And alam naman natin kung sino-sino yung mga members ng NOIB na siguro ikinasama rin ng loob ni Secretary Marojas kasi sila ni Pinoy ang magkapartido. Yes, ma'am. So, pag sinabi ni Pinoy na hindi ko naman siya pwedeng endorsohin tapos nun magkaiba kami, well, that will depend when the time comes. Kasi I cannot discount na siguro hanggang ngayon yung mga kaibigan ni Binay doon sa mga kamag-anak ni Pinoy, friends pa rin sila. Pero when it comes to policy siguro, siguro, if you belong to an official family kasi sa cabinet, talagang ganyan talaga. You have to toe the line of the administration. Siguro, sasabihin nga nila, if you're not with us, then get away, get out. Yun yung punto ni Congressman Erice. Pero siguro, ang ano naman ni VP Binay, lahat naman kasi basta pagdating sa trabaho ko kasi as housing czar at saka OFW concerns, ginagampanan ko yung tungkulin ko at positive ako dun sa administrasyon ni Pinoy. I bring positive developments and progress dun sa punto ng aking pinanghahawakan. As compared siguro to the other appointees of Pinoy na medyo sabihin na natin nagkakalat, nasasabit sa anomalya, may mga iba na file ng plunder, yung iba gumawa ng illegal acts na sinabi ng konstitusyon ay bawal. And siguro, I'm sure he cannot question his president eh. Kasi it's really the president who will say. At ang presidente ang dapat magpagalit o mag-reprimand doon sa mga appointees niya. It's not for the vice president to do that. It is for the president na nakikita na niyang mali itong mga to, yet pinayagan niya eh. Pero sir, As the head of of the opposition, may obligation din sila to provide check and balance. For example, in DAP, sinabi yan, unconstitutional, di ba? Pero yan ay policy ng ating Pangulo. In fact, yung kanyang departamento, nakinabang na may 10 bilyon sa DAP. Hindi naman siya nagsalita laban sa DAP. Pero yung ibang mga kasama niya sa nagsalita ng laban. Ngayon, palagay ko, kung totoo na sa policy sila may difference at hindi yung personal na kapakanan niya lang ang tinitingnan niya, dapat nung pa siya nagbitiw. Isa kayo sa pinakamalapit sa ating Pangulo. Hindi naman. In terms of at least yung mga people sa circle. But yung DAP, yes, di ba, sinabi na, dineklara yan na unconstitutional. Bakit nung panahon nandun siya? Bakit hindi siya nag-resign? Baka out of respect to the president. Ha? Ba't hindi siya? Bakit ngayon sinasabi niya manhid at kaya ang tanong ko, sir, manhid at ang Pangulo at palpak? Sa palagay niyo ba nasaktan ng Pangulo sa mga binitawang salita ng Vice Presidente kahapon? Alam mo, palagay ko, kung ako sa Pangulo, tingin ko naawa pa nga siya kay Vice President Binay dahil mukhang hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. Well, sa akin naman, sa tingin ko, hindi gano'n na nakikita ko. Alam mo, sabi nga ni FPJ, baka puno na yung salo.
I mean, there comes a time, you can accept as much brickbats or being thrown the administration's way, but you cannot close your eyes naman totally to what is happening. And let's face it, they keep on harping daang matuwid, the Pinoy administration. It doesn't mean that just because you are saying things opposite or you're fiscalizing their administration, whether you're a member of the House, member of the Senate, a cabinet secretary, or an ordinary citizen like me. It doesn't mean that just because ginagawa mo yun, hindi ka sumusunod sa daang matuwid. Pero ang gusto ko lang tanungin kasi sa administrasyon, bakit daang matuwid ba yung DAP? Na alam na nga nila na sinabi ng unconstitutional ng Supreme Court, yet pinagpapatuloy pa ni Butch Abad. Tama po ba yun na payagan ni Pinoy na mamayagpag si Butch Abad sa ganyang klaseng pamamalakad? To the point na actually it was Butch Abad ang nagdiin kay Pinoy with regards to that DAP issue. Kasi silang dalawa ang ni Pinoy architect niyan eh. Yung sa Mama Sapa, no? Imagine, meron kang PNP chief, meron kang secretary ng DILG, you kept them in the dark. And you did the unthinkable of giving the responsibility to a suspended PNP chief. I mean, Yes. all these things that I'm saying, maybe as somebody who has studied and somebody who is learned, siguro sabi niya, sandali, parang hindi ko na rin kaya to kahit nasabihin ko ng personal friend ko si Pinoy, alam mo, sometimes it will be very difficult to be in that kind of position na you are so personally close to the family, you know the sisters, you know the relatives, but, parang you're torn eh. But he You'll be- stayed. And his resignation appears to be too late. Well, whether it was too late or too early, that's only for the Vice President to speak out. But all I'm trying to say is, siguro there will come a point na maghihiwalay din talaga sila eh. Na ang landas sila maghihiwalay. Kasi ibang direksyon na ang gusto ni Pinoy, iba rin ang gustong direksyon ni VP Binay. Kasi you must remember, when 2016 comes, magiging immaterial na si Pinoy eh. Hindi na siya Pangulo eh. And whoever wins as president, and siguro Binay thinks he wants to be president, to serve as president, meron naman siyang sariling vision niya na gusto niyang pairalin. And the same was with Marcos. I'm sure I'm not sure kung yung daang matuwid pat ni Pinoy, yun ang ganyan tatahakin. Kasi para sa akin, I can cite so many reasons na hindi daang matuwid. Umpisa na sa Luneta hostage crisis, yung nangyari sa LTO, yung issue ng mga Glock pistol sa PNP, yung issue ng DAP, PDAP, yung Napoles scam na hanggang ngayon yung mga allies ni Pinoy sa Liberal Party, etc. At yung mga ibang kaalyado niya hindi pa rin nabibigyan ng kaso. Yung issue ni Alcala sa DA, yung issue ng Bureau of Immigrations na nag-aaway-aaway yung commissioner at dalawang deputy commissioners ng Liberal Party dahil sabi nila nagkabukulan. Tapos yung issue ng missing containers sa Bureau of Customs hanggang ngayon wala pang performance ng Bureau of Customs. They don't hit their targets. Dapat nga attrited na dapat lahat yan. Dapat lahat siya tanggal na under the lateral attrition. No? Ito ba ang daang matuwid ni Pinoy? Na gusto kong tanungin, kung ikaw si VP Binay, gusto mo pa bang ipagpatuloy yung ganyang klaseng sistema? Hindi mapagpapatuloy ba ang isang tuwid na, ang isang matuwid? Alam mo, yung pagbibitiw ni Vice President Yes. Binay, malinaw na malinaw sa akin na hindi ito para sa bayan. Ito ay hindi dahil sa prinsipyo. Ito ay dahil sa halalan sa 2016 at nasaid niya na yung pakinabang niya sa Aquino administration. Nagamit niya ng 5 taon. Nagdeklara na kagad siya. Right after winning the vice presidency, nagdeklara na siya na he will be running for president. Ginamit niya yung mga pasilidad, yung salapi ng gobyerno para sa kanyang kampanya. Yung ano naman pakialam ng HUDCC sa pagbisita sa palengke at pagbubudal fight. Pero nagamit niya lahat ng pasilidad ng gobyerno. Mabait nga sa kanya si Pangulong Aquino dahil hinayaan siya. Dahil siguro sa pagkakaibigan nila. Pero alam mo, kung may utang na loob si Vice President sa pagiging Vice President, sa mamamayan yan. Pero kung may utang na loob siya sa pagiging Cabinet Secretary, HUDCC sa OFW, walang iba yan kundi pinagtiwalaan siya ni Pangulong Aquino. Kaya palagay ko, wala siyang utang na loob na pagkatapos siyang bigyan ng napakalaking pabor, ni one sentence resignation, hindi siya nagpasalamat sa Pangulo. Pero may selective justice daw eh. Dahil mukhang yung pamilya Binay lang ang inaakusahan. Selective justice, yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi niya. Pero sino ba nagpo-prosecute kay Vice President Binay? LP ba? Si Pangulong Aquino ba? Si Mar Rojas ba? Sino ba ang nagparatang sa kanya na sinabi nagnanakaw sila?
Di ba yung kanyang kaibigan, kapartido, kanang kamay na si Vice Mayor Mercado? Sino ba yung nagpo-prosecute sa kanya sa Senate? Sino yung nag-iimbestiga? Di ba yung kapartido niya? Hindi liberal, hindi kaibigan ng liberal. Si Senator Coco Pimentel. Sino ba yung mga kasama ni Senator Coco? Senator Trillanes, na Nationalista Party. Senator Cayetano, na miyembro ng Nationalista Party. At kritiko rin ng mga maraming polisiya ng Aquino administration. Pero hanggang sa kasalukuyan, pinakamataas ang trust rating ng ating pangalawang Pangulo in terms of comparing do sa President, sa Senate President, sa Speaker of the House, and the Chief Justice. Naniniwala ako sa surveys Yung mga surveys, pinaniniwalaan ko yan. Pero hindi yan infallible. May inconsistency. Dapat nga siguro ipaliwanag yan ng Pulse Asia na bumaba yung presidential preference niya from as high as almost 50% 1 year ago to 22%. Pagkatapos, tumaas yung trust rate. and approval rating. Trust and approval rating. By maraming double ano yan digits. So maraming ano yan, maraming mga pwedeng maging kadahilanan. Kaya sinasabi ko, naniniwala ako generally sa surveys, pero hindi yan infallible. For example, nung 2013 elections, hindi nila na-predict na number 1 si Senator Grace. Si Senator Grace. At marami pang kasi yung survey, yan ginagamit yan tool. Hindi yan yung result, hindi yan yung actual result. Ma'am. Well, para sa akin lang, yung sinasabi niya wala daw utang na loob si Vice President Binay kay Pinoy. As an outsider looking in, dahil I'm not privy to anything, ang sasabihin ko din, si Pinoy, wala rin siyang utang na loob dun sa mga taong bumoto sa kanya para maging Pangulo. Kasi people were expecting yung kanyang slogan na daang matuwid kung walang korap, walang mahirap. Pero ano po ang nakita natin? Doon sa mga sinight ko earlier, hindi daang matuwid yun. Oo, pwede mo maging slogan yung daang matuwid, but daang matuwid doesn't mean it's daang tama. I would rather have a president who will tell me that he will follow yung daang tama. Because ang daang tama will never be wrong. Pero ma'am, bakit niya hiningi? Some 2 weeks ago ang endorsement ng presidente. Well, siguro, I'm not his spokesman. I'm just looking into his mindset. Maybe nananaig pa rin yung personal ties nila As Binay and Aquino family, now we've known each other since way back when. Na sinuportahan ko mami mo, yung pinaglaban natin si Ninoy sa EDSA, nakulong din ako nung panahon ng martial law. I mean, marami siyang ties that bind it. So siguro at that time, he was thinking, personally, my sentiments would go, I'm still with the Aquino family. But politically, siguro he was thinking na baka pwedeng ganon. But, he was... Di kaya nagbibiro. Di kaya nagbibiro lang siya. Kung mahasa siya, may Pero- pag-asa siya ng pagkakaibigan, nung nireject siya, binanatan niya. Hindi, pero alam mo, Personal, hindi prinsipyo pero sa akin kasi simple lang yan. Personal, Politika to prinsipyo. People have to learn to grow up and to face reality. Same way as Mar should have taken, I'm sure Mar also took it well, had to accept na, sorry nung 2010, yung kalahati ng pamilya at mga kapatid hindi para sa'yo, nagbinay sila. So that's a political reality. Same as now, political reality din na kailangan iswalo ni Binay na hindi ka anointed one ni Pinoy. So, anong options mo? Banatan siya. So, ang options niya siguro is, ito sa feeling niya, ito ang dapat kong gawin. Since una is a opposition party, he tried his best to try to parably balance out. But you must remember, Toby Chanco is independent on his own. You cannot dictate to Toby Chanco what he wants. Kita mo nga, nung nilabas na yung residency issue ni Grace, hindi nga siya nagpaalam kay VP Binay Kaya nga to the point na parang nag-sorry pa siya sa publiko na, sorry, because nasabi ko to na dapat hindi ko sinabi. Kasi ang personal na ni Binay sa kanya, huwag mo nang ilabas yan, hayaan mo na ibang tao. Congresswoman, the ito, Vice gusto ko President is the head of UNA. Nag-resign na siya from the cabinet, magiging oposisyon na siya at bumanat na nga siya. Pero ang mga balita is that UNA will remain with the House Coalition. Paano yan? Well, it's just like NPC, National People's Coalition. Sila sa House, merong opposition, merong majority. Pati sa pagpili nga ng Pangulo, hindi nga sila pare-parehas In 2010, iba-iba mga presidente ng mga members ng NPC I think we're being given the freedom to choose who we want and what we want. Ang bottom line dito, we have certain things that we may agree on, but on personal preferences as far as the kung sino man yung manok mo,
I leave it up to you. I give you that much. This is politics of personalities instead of politics of issues and policies. For example, sabi ni Congresswoman Abby, hindi siya aalis sa majority. Paano yun? Binabanatan ni Presidente ng kanyang ate sa Senado yung mga policies ng Aquino administration. Pero paano siya makakasuporta sa mga policies sa So, para sa inyo, kung opposition. No, but you Hindi, must... ibig sabihin maliwanag yun eh. If you belong to a coalition, you will be pushing for the agenda of the administration. Eh kung yung agenda ng administration, kalaban ng agenda ng opposition, paano? Saan sila pupunta? Hindi, ako naman ang issue ko lahat naman tayo dito politically mature. Alam naman natin na hindi nga perfect ang isang gobyerno. Hindi mo naman binabanat. I don't think the Vice President will hit everything under the sun na ginagawa ng Pinoy administration. Kung tama, suportahan. Kung mali, yun lang ang punahin mo. The same way ako. I was an opposition when I was a congresswoman, but I never hit Pinoy on all issues. Namimili lang ako ng issues na sa tingin ko, nagka-shortcoming ang Pinoy administration. Pero kung nakita ko naman tama ginagawa ng mga cabinet secretary ni Pinoy as far as policy is concerned, as far as Pinoy the President is concerned, sinusuportahan ko, pinapasa ko budget nila sa house. Kung sa tingin ko tama yung budget ng ahensya yun, na napunta sa tamang paraan. Dapat maging ano rin tayo, mapanuri at tingnan natin ng mabuti, alin ba ang tama at alin ang mali. Kasi wala namang perfect na presidente, wala namang all-knowing na presidente. We all need this kind. And even in the House, meron mga members ng minority, minsan sumusuporta kay Speaker. Meron naman minsan mga members ng majority, hindi sumusuporta kay Speaker. Ako nga, nung congresswoman ako, tawag nila saan, Maverick, Dragon Lady. Kasi bakit ganun daw? At member ako ng majority, pero pagdating ng committee, budget hearing, ako una nagagalit sa cabinet secretary si GMA. Ibig sabihin nun, ganyan talaga ang healthy kind of government that we should have. You should allow people to speak out and say their piece because you might get something and you might learn something from what they're saying. Hindi ba, Sige ko, dysfunctional yung yung ganong relationship dahil siyempre, for example, ang opposition may agenda yan, i-criticize niya yung the way, sinasabi nga, the way money is being spent by the administration. Tapos pagdating ng botohan, paano sila, Congresswoman Abby? Pero ang tanong ko sir, ito po. Paano nila ipapasa yung mga batas, saka yung mga, for example, yung 2016 budget, nung kinikriticize ng grupo ni Vice President on the way the government is spending its money. Pero sir, hindi ba since nawala na ang Vice President sa cabinet, technically parang nawala na yung tinik sa Liberal Party, makaka-expect at least naman tayo because of the presence of the Vice President who will become the lead figure of the opposition. Yes, we Maka-expect tayo ng strong we welcome the opposition to provide the check and balance. Pero they cannot be both, di ba? Parang you want your cake and eat it too. Yun ang gusto ni Congresswoman Abby na kasama kami dyan sa administrasyon, sa mga pakinabang, sa mga benepisyo, pero kami rin yung magpa-fiscalize sa inyo, kami rin yung babanat sa inyo. Ibig sabihin, hindi mo malaman, namamangka sa dalawang ilog, hindi mo malaman ang tunay na kulay. Yan yung lagi kong... Well, I would rather have somebody na lang who will speak their mind than to have a Congress that will just follow blindly whatever Malacanang says. Even to the point na ibabangin na nila yung gobyerno Hindi, natin. ganyan naman lagi ang ganyan naman lagi ang sinasabi sa Kongreso. Nung panahon ni GMA, sinasabi mga rubber stamp ni GMA. Panahon ni gano'n. Yan naman lagi ang Pero ang one thing is clear. Kung partido kayo, kung coalition kayo, may mga sinusulong kayo. Pero meron akong panghuling katanungan pero sa iyo. Pero ang masasabi ko lang, hindi ko lang pwedeng palagpasin, na ang Aquino administration, siya lang yung administrasyon na nagpataas ng ekonomiya ng ating bansa. We're number 2, we're the second fastest growing economy in the world. Tayo lang, ang administration lang ang nagpataas ng credit rating natin kaya mababa ang interest rates, marami ang pasok ng mga investments. Ang Aquino administration lang, siya lang yung nakapag-implement ng yung universal healthcare sa mas maraming mga mahihirap nating kababayan, lahat ng senior citizen ngayon, PhilHealth members na, automatic. Yung CCT, 4 na milyong mga pamilya na yung nakikinabang na ito. At nakita naman natin yung mga
nakinabang dito. Ito lang yung Aquino administration lang yung nakapagpagawa ng 66,000 classroom all over. Walang administrasyon na nakagawa nito. Ang Aquino administration lang yung nakapagpakulong ng 3 senador, mga general, nakapagkaso ng maraming mga opisyal ng gobyerno. Alam ko marami pa rin anomalya, marami pa rin pagkukulang. Pero yung 40 dekada, yung Marcos dictatorship, yung 10 taon ng pagmamalabis ng Arroyo administration, lahat ng mga pagbabago niyan hindi kaya ng isang termino. Kaya nga iniisip ng Pangulong Aquino, kailangan talaga yung continuity nitong daang matuloy. Para maituloy. Congressman, last question ko sa inyo. No? A very quick question, very quick answer. Now that umiwalay na si Vice President Pinay, kailan ba i-anoint ni Pinoy si Mar Rojas? Well, At bakit pinapatagal maliwanag pa naman niya? yung sinabi ni Pangulong Aquino na after the SONA, saka siya magdideklara. Ako naman, ma'am, very quick Ako nga, question. tinitingnan ko na baka A day after the SONA. a day after the SONA or a day or two. Yun. Ma'am, will the Vice President now becomes a very credible and efficient opposition leader? Well, I think he will be at the forefront of siguro being siguro nga, pwede na siya maging head ng opposition. Kasi ang bottom line naman dito is ano ba ang dapat gawin ng isang elected official para bumuti ang sitwasyon ng kanyang pinaglilingkuran. Kung yun na ho ang mga maririnig ko na ito yung si Pinoy daw at Aquino administration ang naging ito yung binanggit ni Congressman Iris, itong sasabihin ko lang, ang Aquino administration ang kauna-unahang siguro na masasabi ko na lumabag po sa ating konstitusyon. Na harap-harapan at lantaran niyang sinuway ang Constitution through the DAP. Tapos lantaran din po na binaliwala niya yung sentimento at yung Constitution itself nung yung pinipilit niya ipapasa yung Bangsamoro Basic Law. At ang Aquino administration din ang kauna-unahan na although sabihin na natin pinakulong daw niya yung 3 senador at mga ilang general, hindi pa naman kung guilty sila or not. At ang Aquino administration lang ang lantaran na ginamit talaga ang pondo na illegal na DAP para po magpa-impeach ng isang CJ Corona. Na alam na nga nilang illegal yung paggamit ng pondong yun, yet harapan ginawa pa rin nila. So kung ito po ang magiging inkling ko para sa mga gusto ni Pinoy na ipagpatuloy sa susunod na administrasyon, I will just welcome na lang Vice President Binay to the opposition. Kasi at least at this point in time, pwede ko nang sabihin, si VP Binay at siguro pagdating sa mga paniniwala ko, at least for the first time, nagkatugma kami. Ayan. Kasi at least alam ko hindi na siya babalik dun sa gusto ni Congressman Irishi na tatahimik ka na lang, magiging bulag pipit bingi ka na sa lahat na nangyayari dito sa ating bansa ngayon. Naku kung talagang dapat may part 2 ito Nakikita nyo talaga ang tunay na demokrasya. Maraming salamat po muli. Of course, kay former Congresswoman Mitos Magsaysay and Congressman Egay Erice. At sa mga poll watchers ng bayan, maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsusubaybay sa ating programang ito. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga informasyon. Nasa inyo ang pagbuo ng opinyon. Hanggang sa susunod na Webes, ay samahan niyo muli kami sa paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, Sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.